sa inyong harapan lumalapit. Hinihingi nga namin ang inyong presensya, O Lord, na kami katagpuin sa umagang ito. Maraming salamat, Panginoon. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hain tanging dalangin kami katapuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay lumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Minsan pa, narito kami. Narito kami, nagpapakumbaba, sumasamba sa iisang Diyos. Hinahanap namin, Panginoon. Hinahanap namin karigtan ng iyong mukha, sumasamo sa iyong pagkilos, at sa himig na hais, at sa himig na hain tanging dalangin kami katagpuin. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo sa amin ang iyong kalwalhatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay lumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Iparanas mo sa amin ang iyong kapangyarihan, ipamalas mo, Panginoon, ipamalas mo sa amin ang iyong hatian, hanggang ang aming kaluluwa'y mapuspos ng lubusan, at sa aming kalagitnaan ay lumaba ang kalangitan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Dakila ang iyong ngalan. Ay, bukas po tayo sa awit 46 verse 1 to 11. Ang Diyos ay sumasa atin. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat, ang bundok matangay, kahit na magngalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos, sa banal na templo'y ligayang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira, ito ang tahanan ng Diyos sa dakila.
Mula sa umaga ay kanyang alaga, nangingilabot din bansa't kaharian. Sa tinig ng Diyos, lupa'y napaparam. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kandungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Maging pagbabaka ay napatitigil, sabat at palasoy, madaling sirain. Baluting sanggalang ay kayang tupukin. Sinasabi niya, ihinto ang labanan, ang Diyos dapat ninyong, ako ang Diyos, dapat ninyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sanlibutan, pinakadakila. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Tayo po'y manalangin. Pinupuri ka namin, Lord, pinapasalamatan dahil ito'y deserve mo at dapat ka lang namin bigyang papuri. Maraming salamat, Lord, dahil binuksan niyo pa, Lord, ang aming mga mata sa umagang ito. Patawarin niyo nga po, Lord, kami sa aming mga nagagawang kasalanan. Tulungan niyo nga po, Lord, ang aming mga kapatiran na nakakaranas ng problema at mga pagsubok, Lord, sa iyo sila magtiwala at hindi, Lord, huwag sila magtiwala sa kanilang sariling kakayanan, kundi sa iyo lang sila magtiwala kasi, Lord, ikaw ay in control, Lord, sa lahat ng bagay. Tulungan niyo po kami, Lord, na mapalago namin, Lord, ang aming pananampalataya at hindi, Lord, ito ang panahon para tuwigil, Lord, ang pagsamba sa inyo at pagsik sa iyo. At patawarin niyo nga po, Lord, kami kung minsan hindi ka namin nauuna. Tulungan niyo nga po, Lord, kami mauna ka namin, Lord. Kahit wala kaming oras, Lord, tulungan niyo po kami makagawa ng oras para lamang sa iyo dahil importante ito, Lord. Tulungan niyo po kami na hindi lilipas, Lord, ang oras na hindi kami nakakapagbasa ng iyong salita dahil yun lang kami kumukuha, Lord, ng lakas. At ikaw lang ang source, Lord, ng aming lakas. Bigyan po kami ng energy, Lord, sa araw-araw. At nawala day marami pong mga tao, Lord, na makakilala sa inyo. In Jesus we pray. Amen. Amen. Ating purihin ng Panginoon sa umagang ito. Ating siya luwalhatiin. Ating siyang awitan. Ating siyang sayawan. Tunay ng may galak at may saya sa Panginoon. Amen. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at pagpuri para sa Diyos. Na hatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog na ay kapayapaan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog na ay kagalakan, handog na ay kagalakan, handog na ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba
salamat at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Kagalakan mo, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapang. Kahit na may problema, Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. kagalakan ko, O Diyos. Kagalakan ko, O Diyos, ay Ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko, umahapang. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Taas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Isa pa, kataas-taas ang Diyos. Kataas-taas ang Diyos, kami nagpupuri sa'yo. Kataas-taas ang Diyos, kami sumasamba sa'yo. Karapat-dapat kang tumanggap ng papuri at pasasalamat. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Dakila ka, kataas-taas ang Diyos. Hallelujah. Ayan, pinupurit yung sa sinumat na karami, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega nitong puso ko, laging nasasabik sa init ng yakap mo. Binili at inibig mo ako. Ikaw ang una at huling pag-ibig ko, Alpha at Omega nitong puso ko, laging nasasabik sa init ng yakap mo. Pinili at inibig mo ako. Pag-ibig ko'y wagas
mong trono, lumalapit, hindi man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa iyo. Sumasamo, tumulong sa harap ng banal mong trono, lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya, kawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo muli ay nasa online viewing ng ating mga pinag-aaralan sa salita ng Diyos. At ipagpapatuloy po natin ang ating pag-aaral ng tema ng Word for the World Kalawan na Moving Forward, Living with the Word. At ang pag-aaralan natin sa umagang ito ay matatagpuan sa Mateo chapter 25 verse 1 to 13. At ganito po ang sinasabi sa NIV. Babasahin ko po sa NIV. The parable of the 10 virgins. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were wise. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. The wise, however, took oil in jars along with their lamps. The bridegroom was a long time in coming, and they all became drowsy and fell asleep. At midnight, the cry rang out, "Here's the bridegroom, come out to meet him." Then all the virgins woke up and trimmed their lamps. The foolish ones said to the wise, "Give us some of your oil. Our lamps are going out." Verse 9. "No," they replied. "There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves." Verse 10. But while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Later the others also came. "Sir, sir," they said, "open the door for us." But he replied, "I tell you the truth, I don't know you. Therefore keep watch before you do not because you do not know the day or the hour." No? Pagpalain naman ng Diyos ang pagbasa sa kanyang santong sulat. Bago po tayo magpatuloy, tayo muna ay manalangin. Panginoong Diyos, aming Ama, dalangin namin, Panginoon, na matutunan namin
mga lesson na iyong ituturo sa pamamagitan ng talinghagang ito ng 10 birhen. Dalangin namin, Panginoon, na magamit mo ang aking dila, O Diyos, upang may pagpahayag ng iyong mga salita. At pagpalain mo, Panginoon, lahat ng mga nakikinig sa kanilang mga bahay, O Lord. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Meron po kaming retired pastor doon sa aming barangay sa Dagupan. At tuwing siya ay maiimbita bilang speaker, natatandaan ko po, ito palagi ang kanyang itinuturo sa amin. Sapagkat siya ay retired na, matanda na rin. At siya po ay isa sa mga pioneer sa aming mga lugar. Pioneer, ibig sabihin siya yung tagabukas ng mga iglesia. Mula sa pagba-Bible study, siya yung talagang pioneer sa buong Pangasinan. No? Kahit saang lugar, siya ay ina-assign upang magbukas ng mga gawain. No? Gaya ng ginagawa ni Pastor Ali dati, sa buong Laguna, siya ay pinapadala ng iglesia upang magbukas ng mga gawain. Ganon din po ito, yung aming pastor na retired. Patay na po siya ngayon. Pero palagi pag siya naiimbita sa aming barangay upang mag-speaker, ito ang kanyang paboritong palaging itinuturo. Ang parable ng 10 virgins. Ang talinghaga ng 10 virgins ay napapaloob sa mga tinatawag na fall feasts. Fall feast, mga piyesta, mga kapistahang mga sineselebrate ng mga Hudyo, sapagkat hindi natin sineselebrate ang mga ganitong mga piyesta, kapistahan, kaya wala tayong idea kung ano ito. Subalit, meron namang mga palatandaan kung ano itong mga to. Kagaya nito, yung fall, tinatawag na fall feast, kasi kung babasahin natin yung lahat ng mga parable na sinabi ng Panginoon patungkol sa second coming niya, ay lahat ito ay patungkol sa mga taglagas. Taglagas ang tawag sa fall. Sa Pilipinas kasi 2 season lang tayo. Rainy at sunny. Summer and rainy season. Pero sa ibang bansa, kagaya sa Israel, 4 na season sila. Winter, spring, summer, fall. 4. At kung babasahin din po natin ang Revelations, ay lahat ng mga pangitain na ipinakita doon ay patungkol talaga lahat sa fall feasts. Yung mga sineselebrate ng mga Israelita sa panahon ng taglagas. Ano ba itong mga sineselebrate nila sa panahon ng taglagas? Una ay the Festival of Trumpets. Festival of Trumpets ay yung patutunugin ang trompeta ng 100 beses. Sang-ayon ito sa Leviticus chapter 23 verse 34. Hindi na po tayo pupunta doon. Basta binanggit ko lang po yung biblical basis. Mga September po ito. September, October. Depende po sa kung kailan ang full, yung new moon. Kung kailan ang new moon. Pagpapatak sa bagong pagsilang ng new moon. Day of Atonement ang susunod. Ito yung panahon ng pag-ayuno, paghingi ng kapatawaran, pagsasacrifice para sa kasalanan. Susunod doon ay Feast of Tabernacles. Feast of Tabernacles, yun yung kapanganakan ng Panginoong Hesus. At yun din yung piyesta kung kailan ikakasal ang Panginoong Hesus. Kaya nga po, lahat po ng ating mababasa
patungkol sa second coming ay napapaloob sa mga piyesta na i-celebrate ng mga apostoles at ng mga Israelita sa panahon ng taglagas. At yung sa bandang huli, yung pagsasara nila ng kanilang Torah, no? Isasara nila yung Torah sapagkat sa susunod na Sabado uli ay bubuksan nila uli. Kaya nga po doon sa pangitain sa na ipinakita sa Revelations yung book na merong 7 seals. Ano? Yun yung sinisimbolo ng piyestang ito. Yung opening of the Bible. Ano? Sa wikang Hebrew ay Simchat Torah. No? Simchat Torah. Tapos na nilang basahin sa loob ng 1 taon yung buong Biblia, kaya sasara na nila sapagkat sa susunod na Sabado uli, bubuksan uli. Pero doon sa Revelations, yung scroll, ano, na nagsisimbolo sa Biblia, pag binuksan mo, meron itong 7 seals. Ano? At kapag binuksan mo, bawat isa nun ay puro salot ang dala-dala. Ganon kahirap ang dadanasin ng mga tao sa panahon ng Revelations. Ano naman po yung Spring Feast, yung mga sineselebrate nila tuwing Tagsibol. Ito pong mga sineselebrate tungkol sa Tagsibol ay na-fulfill na ng Panginoong Hesus. Kagaya ng Passover, no? Ang Panginoong Hesus ang Passover Lamb. Kaya na-fulfill na niya ito. Kaya sa Revelations, wala na po tayong mababasa patungkol sa Passover. Kapagkat na-fulfill na po ng Panginoong Hesus itong mga holiday na ito. Pangalawa ay unleavened bread. No? Feast of unleavened bread. Ito ay ang sabi ng mga Bible scholars, doon sa Feast of unleavened bread, doon ang Panginoong Hesus ay yung bineri, inilibing sa Feast of Unleavened Bread. At sa Passover naman, siya yung ipinako sa krus. Ano? At susunod ay First Fruits. Yung Festival of First Fruits. Ito yung panahon na ito, kasama niya yung mga na inaalala ba natin yung 3:00 ng hapon at dumilim. Tapos nagbukasan yung mga grave, naglabasan yung mga dati ng patay, nabuhay muli. Yung tinatawag na first fruits, ano? Nung umakyat daw ang Panginoong Hesus sa langit, kasabay daw niya ito, yung mga to. At yung Festival of First Fruits, dyan daw po siya nag-resurrect. Nabuhay na muli sa Festival of First Fruits. At yung pinakahuli ay yung Pentecost. Ano? Doon sa panahon ng Pentecost, ang banal na espiritu ay ipinadala ng Panginoong Hesus sa kanyang mga apostoles. Kaya nga po, yung 4 na celebration ng Spring Feast na Tagsibol ay na-fulfill na ng Panginoong Hesus. Kaya wala na po tayong mababasa sa Revelations patungkol sa mga piyestang ito. At pupunta na po tayo sa mga puntos na ating matututunan sa mga 10 dalagang ito. Ang 10 virgins po, kung ating i-analyze, sila po ay mga manggagawa. No? Hindi sila mga ordinaryo na mga kawani. Hindi sila ordinaryo na mga church attendees lamang sapagkat sila ay may katungkulan. May katungkulan sila, mga church workers po sila. Yung 10 wise ay yung 5 wise at 5 foolish. Ano? At yung 5 foolish virgins ay naging complacent. Ano? Point number 1, complacency. No? Complacency.
Ito ay yung tinuturo sa verse 3 hanggang 4 ng ating binasang talata. Complacency. Ang ibig sabihin sa English ay self-satisfaction, especially when accompanied by unawareness of actual dangers or deficiencies. Yung palang complacency, ibig sabihin, naging kampante itong 5 foolish virgins. Naging complacent sila kahit na nakita nila na ang 5 wise ay may daladalang ekstrang lalagyanan, hindi sila nabahala. Sa ating buhay, kapag ka may nagpatawag, ang church nagpatawag ng prayer meeting, 50% ba hindi dumadalo? Hindi po, 10% lang po ang dumadalo. Yung 90% hindi po dumadalo yun. Pag may nagpatawag ng Bible study, ang dumadalo, yun din pong mga dumadalo sa prayer meeting. Yun din po, pare-parehas po. Pag nagpatawag ng midweek service, hindi naman po lahat ang nakakadalo. Meron pa talagang mga hindi pa rin. Ganon ang katotohanan sa buhay natin na hindi lahat ng member ng Word for the World Christian Fellowship ay mapapasali sa huling araw. Kasi may mga makikita na tayo nagiging complacent. Meron pong mga kadahilanan na ating mababasa sa ating mga ibang talata sa Bible. Makikita natin dito kung ano ang naging problema ng 5 foolish virgins. Ito ay matatagpuan sa John chapter 15 verse 7. At ito ang nasulat doon. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be given to you. Ang ibig sabihin nun ay yung salitang remain. Yung salitang remain ang i-focus natin dito sa talatang ito. Sapagkat yung 5 foolish virgin ay hindi sila nag-remain. Ano yung ibig sabihin ng remain? To continue unchanged. Yun ang Bible definition ng remain. To continue unchanged. Itong 5 wise virgins, sila ay nag-remain. Sila ay nanatiling nakafocus sa Panginoong Hesus, samantalang ang 5 foolish virgins ay nawalan sila ng focus habang sila ay naghihintay. At mayroon ding nabanggit dito sa ating John chapter 15 verse 7, if you remain in me and my words remain in you. Yung salitang words, di ba? If my words remain in you, yung salita ng Diyos, ay nawala doon sa 5 foolish virgins. At meron pa po tayong mga ibang talata na ating kaugnay ng ating susing talata. Ito po ay matatagpuan sa Luke chapter 8 verse 12. At sabi dito, those along the path are the ones who hear, and then the devil comes and takes away the word from their hearts, so that they may not believe and be saved. Inagaw ng diablo yung salita ng Diyos na nasa kanila. Inagaw daw. Ito ay tungkol sa yung parable of the sower. Inagaw ng diablo. Pwede palang agawin yung salita ng Diyos sa mga believers, at ganun nga ang nangyari sa 5 virgins na ito. Point number 2. The 5 foolish virgins were deceived.
nalinlang sila. Ito, ano ang biblical meaning ng deceive? To cause to accept as true or valid what is false or invalid. Yung mali, tinanggap nila na naging tama, na-deceive sila. May mga supporting verses tayo dito na kung minsan ay kino-quote ng mga tao para sa kanilang sariling kapakanan. Binabaluktot nila ang mga meaning nito, gaya nito. So Romans chapter 8 verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Ito po, palagi ko po naririnig ito sa mga kapatiran noong nasa Makati pa ako. Merong mga nag-quote nito kasi nakapag-asawa sila ng non-believer at yung kanilang asawa ay hindi payag na sila ay magbalik sa simbahan. At ito ay kinote ng isang kapatiran na dati kong kasama na nagwa-YA na pinagbawalan na ng kanyang asawa at hindi niya madala ang kanyang asawa sa simbahan. At ito ang kanyang kinokote, And we know that in all things God works for the good of those who love Him. Mahal naman daw niya ang Diyos kaya hindi naman daw siya papabayaan. Yun ang kanyang interpretation. Kaya sila ay na-deceive, Kasi may mga pangako sa Bible na pwedeng gamitin sa maling interpretasyon. At ito pa, sa verse 37 ng Romans chapter 8. Tutuloy ko po. No, in all these things, we are more than conquerors through Him who loved us. For I am convinced that neither death nor life, neither angels nor demons, neither the present nor the future, nor any power, neither height nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus. Ayun. Ginagamit din itong pangdepensa ng mga tao na sila ay namumuhay sa kasalanan. Kasi wala daw makakaseparate sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Neither angels nor demon daw ang makakapag-separate sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Totoo nga na ang Diyos ay walang limit ang pagmamahal sa atin. Sabi nga sa John 3:16, For God so loved the world. Pero pag itutuloy mo ang pagbasa, only those who believe shall be saved. Yun lang maniniwala sa Kanya ang hindi mapapariwara. Pero ang pag-ibig ng Diyos ay walang limit. Yun yung na-misinterpret nila na kapag daw ang Diyos ay walang limit ang Kanyang pagmamahal, kahit na ikaw ay magkasala, ay ang Diyos ay handang magpatawad daw. Pero sa binasa nating verse na ito, hindi kasama hindi kasama diyan yung pagkakasala. At wala ring nababanggit na ikaw ay magpatuloy sa pagkakasala. Wala po diyan. Pangatlong puntos sa ating nabasang verse. The 5 foolish virgins became lukewarm. Naging lukewarm sila, kaya sila ay napahamak. Meron po sa Revelations chapter 3 verse 15. Ganito po ang ating mababasa. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were neither one of the other or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spit you out of my mouth. Diba? Ay napaka saklap naman na kapalaran.
ang mga ito na kapag ka pala ikaw ay naging maligamgam, ay ikaw ay idudura ng Diyos sa kanyang bibig. No? Mabuti pa raw yung mainit at yung malamig. Wag lang daw yung maligamgam, sabi dito sa ating nabasa. Na talata. Ngayon, anong gagawin natin ngayon para natin ma-avoid yung nangyari sa 5 foolish virgins? Ito po ang ating mababasa sa Philippians chapter 2 verse 12. Philippians chapter 2 verse 12 hanggang 15. Babasahin ko po sa NIV. Philippians chapter 2 verse 12. Therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but now much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Huwag tayo daw maging kampante. Kailangan nating i-work out ang ating salvation with fear and trembling. Hindi kagaya nung 5 foolish virgins na nakita na nilang may daladalang langis na extra, yung 5 wise, pero hindi sila nabahala. Naging kampante sila. Hindi daw dapat ganon. Itutuloy natin sa verse 13. For it is God who works in you to will and to act according to His good purpose. Ang Diyos ang nagbibigay sa atin ng yung will para ating magampanan ang kanyang good purpose. Dahil ang 5 foolish virgin ay hindi na naka-attach sa Diyos. Hindi na nila alam yung will ng Panginoon kasi wala na yung salita ng Diyos sa kanila. Tuloy po natin sa verse 14. Do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation, in which you shine like stars in the universe. Diba? Do everything without complaining or arguing. Kuminsan, nakangatwiran pa tayo na kapag ka merong ipinapagawa sa atin, ay nagiging abogado tayo. Pero sabi dito, do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure children of God. Yun ang dapat nating atupagin. At meron pa po sa 2 Corinthians chapter 15 verse 58. Ito ang sabi. Therefore, my dear brothers, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your work, that your labor in the Lord is not in vain. Kailangan tayong magsumikap. Stand firm. Hindi tayo dapat matinag. Always give yourselves fully to the work of the Lord. Pagka may gawain ang Panginoon, palagi tayong nandoon. Pag nagpatawad ng prayer meeting, dapat naandoon tayo. Pag nagpatawag ng Bible study, dapat naandoon tayo. Devote ourselves fully to the work of God. Di ba? Ayan ang sabi. Ngayon po, tayo po ay mananalangin. Panginoong Diyos, aming Ama na nasa langit, dalangin namin, Panginoon, na tumimo ang mga salitang ito, O Diyos, na bawat isa sa amin ay hindi matulad sa 5 foolish virgins, Lord. Dalangin namin, Panginoon, na ang bawat isa sa amin ay maging masigasig sa pananampalataya sa iyo at isagawa ang lahat ng ipinapagawa mo, Panginoon, sa amin. Dalangin namin, Panginoon, na kami ay maging kagaya ng 5 wise virgins, Lord. Mga manggagawa ng simbahan, Panginoon, na kumpleto sa langis, Lord.
sapagkat ang langis mo, Panginoon, ay simbolo ng banal na Espiritu. Dalangin namin, Panginoon, na manatili sa amin at hindi kami out of focus, Lord, sa iyong mga gawain. Kaya, Panginoon, patawarin mo kami, Panginoon, kung naging complacent kami, Panginoon, sa iyo. Patawarin mo kami, Panginoon, kung kami ay naging pinapawalang bahala namin, Panginoon, ang mga gawain sa simbahan, Panginoon, na patungkol sa iyo, O Diyos. Kaya, Panginoon, sa iyo ang papuri, ang pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, Panginoon, tunay nga, Lord, na karapat-dapat ng purihin, O Lord. At kagalakan namin, O Lord, na pasalamatan ka. Maraming salamat, Panginoon. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Magpupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo. Kahit pinipigilan, di papayag na tatalikan. Laging magbababad sa'yo. Sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan, okay lang. Makapiling ka lang. Minsan pa, Lord, kagalakan namin, O Lord. Kagalakan ko, O Diyos, ay ikaw. Sa presensya mo, Panginoon. Sa presensya mo, kalakasan ko'y umaapaw. Kahit na may problema, Panginoon, ay hindi kami magsasama ng purihin ka. Kahit na may problema, Kayang-kaya namin ito, Panginoon. kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Magpupuri sa'yo. Wow.